Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman tayo magbibigay ng komento at reaksyon, pero bago ang lahat ng mga yan mga kaibigan, huwag natin kalimutan mag-subscribe kay Philippines Trending News at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Simulan na natin guys. Let's go! Meron na kasi din reklamo sa akin na bumili siya ng bahay mula sa isang professional squatter. Innocent ito, victim to. And alam ko pa sa akin, pinasipa siya ng gobyerno. Kasi natuto na yung pagkabili niya sa bahay, illegal. Ano naman yung naging biktima. So dapat talaga we have to do something about these professional squatters na ito. And like I said, kailangan niyo po ng tag-budget ng 8 million, kulang pa yan. We will support. Siguro mga kasama ko din sa Senate, my colleagues, more than happy to support para malinis na po itong problema sa squatting in syndicates na ito. Maraming salamat po sir, that would be most welcome po. Thank you. Yusek, Abe, please take note na lang po yung mga observation ni Sen. Rafi kasi yung kanya, diretsong yung mga sa kanya, nagre-report, no? The actual experiences of our people, no? So that has to be addressed also. And if I may add, Mr. Chair, yeah, I did have a lot of complaints about people na sa resettlement area na sinasabi po nila yung bahay na nilipat sa kanila kung saan sila nilipat, walang kuryente, walang tubig. Kung tatawagan po namin yung utility company na in charge doon sa tubig o sa electricity, sabihin sa amin, hindi pa ako kasi na-reach yung requirement na dapat a certain number of people in a community bago namin sila mabigyan ng electricity. Anong pabahay kaya ito ko ni Senador Rafi Tulfo? Ito yung bagong pabahay ni PBM? Iba? So, dapat yan, may plano bago mag-resettle. Siguro iba naman siguro ito mga kaibigan, kasi hindi naman ata ganun yung pabahay ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sa isang area, ito mga tao na dating illegals, informal settlers, may plano yung sinasabi ko na dapat tinatawagan ng utility companies yung tubig at kuryente. Pagdating nila doon, okay na sila. And monitoring also yung reklamo nila na yung mga dingding sira-sira, tutuloy bubong, kumbaga para lang magkaroon ng tirahan. Mabuti pa nga kuminsan yung yung tangkal ng mga baboy na may kuryente, may tubig, totoo po yan. Tapos pupunta ka sa resettlement area, wala silang tubig, wala silang sewage system, wala silang elektrisidad, mainit, malamig, malamok. Pupunta ka sa mga piggery, totoo po yan, may ventilation, may kuryente, may tubig, ang sarap ng buhay ng mga baboy. Pero yung mga tao sa settlement area, kawawang kawawa. So I don't want that to happen anymore. I don't want things like that na makarating sa akin bilang reklamo. Sapagkat kapag yan po ay natanggap kung ganang klaseng reklamo, I will raise hell. Okay, thank you po. Thank you. Thank you, Sen. Rafi. Actually, those observations are true. And I think Yusek Abe Tolentino and the new DSUD, no? We will now really change our talaga yung direction natin, talagang township na. We will make sure that our resettlement areas will be complete with the utilities, may kuryente, may tubig, malapit sa may access sa healthcare and education, and of course access to transportation. I think we will now change, di ba, yun yung talaga, totoo yun. Sen. Rafi, nakita ko yung mga, napuntahan ko rin yan as chair of this committee in the past, na talagang yung iba kawawa, talagang wala pang kuryente, pinipilit ang ilipat ng mga LGU, talagang pinaalis na yung ISFs. But I think with the passage of the new creation of the Department of Human Settlements, we will now really change all of this. Sama dyan, Mr. Chair, excuse me, yung kalsada. Kasi marami po ako natanggap na reklamo na sa isang resettlement area, 1 kilometro, 2 kilometro bago dumating doon sa mais na kalsada na kung saan meron ng transportation. So yung mga pobre, naglalakad dyan, 1 kilometro, especially pag mga bata, pupunta sa eskwelahan, maputik. Kawawa po yung kanilang sitwasyon. So dapat magkaroon ng maayos na kalsada. Punta doon sa magkaroon ng mass transportation.
I hope that I think si Yusek Abi naman kasama natin ng Housing Summit. All of these problems that are being brought up by Sen. Rafi talaga nangyayari. So I'm hoping with the new department, we will now really address this na talagang kumpleto na. Yes, Mr. Chair. In fact, yung pong metrics namin po sa department at sa aming mga key shelter agencies, we've changed to just from just the number of housing units constructed po. We're now also measuring po yung occupancy ng resettlement sites. Pero tama po kayo, sir. Yung aming pong programa ngayon nakatuon na po dun sa on-site in city at magiging last resort na po yung paglabas. But at the same time po, baka tama ho, we should also review our existing sites at pagtulungan na lang po lagyan ho ulit ng resources kung ano po yung kulang doon sa mga existing sites kung meron pa ho. On the other hand, ano po yung plano nyo sa mga professional informal settlers? Alam ko may batas na tayo tungkol dyan, Mr. Chair. Let's accept it. Napakarami ng mga professional informal settlers. Kaya ang sabi ko kanina, siguro ma-implement yung national ID system, na-monitor din natin yung mga binibigyan natin ng ayuda. Sa kanila yan para makakatanggap sila na rapat na ayuda sa kanila, and then hindi po maabuso yung ayuda na ibinibigay sa kanila, which is yung resettlement. So, ano po yung plano nyo dyan doon sa mga nasabi ko na po yung side ng mga informal settlers sa relocation, sa side naman ng gobyerno, ano po tutubusin yung mga professional informal settlers? Mr. Chairperson and Senator Tulfo, based dun po sa RA 7279, we have an existing EO on the national drive against professional squatters and squatting syndicates. So yung pong mga squatting syndicates po, yun na nababantayan po natin. Pero tama po kayo, it's an interagency effort kasama po ng aming tanggapan ng DOJ, ang PNP, ang DILG, Solicitor General and other agencies. Medyo nahihirapan po kami, sir, dun sa pag-monitor po nung paggalaw ng tao, yung parang migration from one city to another. So ang mas nagiging tuon po nung maliit po na opisina po ngayon, it has a budget of around 8 million pesos per year. Ang nagiging tuon niya po, yung pong professional squatting syndicates po. Yun po ang mas napagtutuunan po ng pansin. Yung pong professional squatter, hindi po masyadong mabantayan. So patungkol naman po doon sa professional squatter, ang aming mindset ngayon is, if we put up good products, pagka po maganda yung housing unit, hindi na po niya basta iiwan at para ibenta at para bumalik po sa informal settlement, sir. So in that case, do you need additional budget for that? Because I would support na madagdagan yung 8 million, gawin natin 100 billion. Matigil na itong ganitong klaseng problema. By the way, tama ba yun? Tawagan natin silang professional squatter as opposed to professional informal settlers? Political correct ba? Or pwede both gamitin natin? Yes, sir. Kasi po, sir, yung ating informal settler families, these are people who are just underprivileged and homeless. Okay. On the other hand, dun po sa ating define na professional squatters, ito na po yung may kakayanan naman, pero pumapasok po dun sa ating socialized housing program without proper So, okay lang yung tawagin ko ng professional squatter. Opo, sir. Okay, so gusto nyo mga professional squatter na yan? Yes, po, sir. With your support po, sir, medyo nahirapan lang. It's a very minimal budget and it's interagency po. Kasi may nanonotice din po ako at ito po yung mga sumbong na natanggap ko in the past. Yung bahay na kinalalagyan ito mga na-resettle na mga informal settlers, parang dahil pa yung bahay ng isang piggery. Walang toilet. So ang nangyari, terminal ang toilet. Pila-pila sila pag gusto nang gumamit ng CR, pag gusto nang maligo, pila-pila. Sana po may kanya-kanyang CR, may kanya-kanyang banyo bawat housing sa resettlement area. Lalo pa kung may mga anak silang babae na ma-expose yung mga anak ng babae sa isang communal CR and dyan nagkakaroon ng busuhan. Nangyari po ito, nagsumbo na sa akin. Kuminsan, nag-aaway-aaway pa dahil mahaba ang pila para sa CR. So sana po, bawat housing unit meron CR, sarili, banyo at kubeta. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ng ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.